So, ako naman guys, ang sahod ko naman dito is tumataginting na. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Hello people of the universe, hello, welcome back again sa aking YouTube channel. This is Maverick Hallelujah on the house. Hello guys, good morning. So, today is another day, another vlog, of course. So, sa mga bago pa lang sa aking mga channel, I want to introduce myself. I'm Mavi Crialuyo. I'm currently working here dito sa bansang Hong Kong as a domestic helper. I've been here for 3 years already. So, yeah, and I'm sharing my life here, yung anything that I can share about working here, yan, sinishare ko yan dito. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, guys, please subscribe sa aking YouTube channel for more updates, for to get to know me better. Yes, ganun. Please link the bell bottom there anywhere para makasubscribe ka na sa aking YouTube channel, and please like, share, and subscribe sa aking video. Yan. Thank you guys for watching. So, for today's vlog guys, tumalasik yung laway ko. So, good morning sa ating lahat. So, tingnan mo yung yung background ko dyan. No? Liwanag ngayon, maaraw, ang aming bukid sa likod. So, yan. Today guys, ang pag-uusapan natin is about sahod. So, before this vlog, may mapapanood kayo na another vlog na sinare ko about sa sahod ko. I mean, not really sahod, na buong sahod, but yung, parang eksena ng amo ko, laging kalimuts. But anyway, so for today, mag-uusapan natin kung magkano ba yung sahod talaga dito sa bansang Hong Kong. Pag nag-start kayo dito at pag nag-stay na kayo dito, depende. Yan. So, ayun, without further ado, let's do it. So, normally, ang sahod dito sa Hong Kong, yung, lalo na pag first timer kayo, or pag dumating kayo dito sa Hong Kong, kaya first contract, ganyan. So, right now, ang sahod is $4,870 Hong Kong dollar. So, ayun yung minimum range ng sahod dito pag dumating kayo. So, ayun yung magiging contract na sahod nyo pag sa unang dating nyo dito sa bansang Hong Kong. And then, pwede siyang umangat after contract nyo, depende sa usapan ng amo nyo. So, ako, yung dumating ako dito is 4,730 yung minimum ko noon dati. Ngayon kasi tumaas na, dinagdagan na. So, di ba, 100 plus yung nadagdag. So, anyway, so yung 4,870, total yun ng, kung itatimes mo siya sa palitan ng peso na 7 peso per $1 Hong Kong dollar, magiging 34 something siya. Mga ganon, 34 something 90 pag pag $7 ang palitan. Pero kasi bisa tumataas ang rate ng palitan ngayon. Katulad last week lang yung 7.5. So, medyo tataas siya ng konti. 34,000.90 yung palitan. So, tataas pa siya. So, depende sa palitan. So, ako naman guys, ang sahod ko naman dito is tumataginting na 5,000 Hong Kong dollar. So, parang na-increase lang siya ng konti since na dumating ako dito. So, nag-agree na lang din ako sa amo kasi ayun yung na-offer nila sa akin. Kasi mababa nga, ang tawag dito, what do you call this? Ang economic ng ngayon, China, ng Hong Kong, ng pandemic. So, nag-agree na lang din ako. So, mababait naman yung mga amo ko. So, hindi ko na inano din yung sahod. Alam mo yan, na tumaas, ganyan. Kasi, maluwag ako sa mga amo ko. Kahit na paano. Compare sa ibang mga sisters ko talaga na mas nahihirapan. So, ayun na lang hindi inisip ko yung kabaitan nila, yung kabaitan nila sa akin, tinulungan nila ako, nagkasakit ako. Parang ayun yung naging ko. And then, ayoko na lang din maghanap ng ibang mga amo na mag-ano ka ng more, mag-a-ask ka for more.
'Diba? So, maghanap ka ng ibang mataas na amo. So, it depends on you guys. So, ako kasi nag-decide ako na nag-stay lang ako dito sa amo ko kahit gano'n 5,000 yung sahod ko. Pero it's okay, nakakabuhay naman siya. Depende na lang talaga sa lifestyle mo yun, depende sa mga priorities mo. So, ako so far naman, ganun okay lang naman sa akin yun for now. So, third contract. Pag nag-third contract ako, syempre, I hope tasa naman nila. So, ayan yung magiging basic na salary dito, guys, is 4,870 pag unang dating mo, and the next contract, depende sa amo mo. May mga amo naman na, guys, na tinataasan talaga ng siguro 500, more than, ganyan, yung mga sahod. Tapos yung iba, nagbibigay ng extra pera, pag pag may mga occasion, ganyan. May mga amo na talaga dito, guys, na bongga. Mga generous talaga. Mga generous naman yung mga amo ko. Hindi nga lang sa pera. Pero sa mga bagay-bagay naman. Pagkain, napaka-generous naman nila. So, sabi nga nila, huwag na tayo masyado maghangad ng nakikita natin sa iba. Kung ano lang yung meron tayo, i-appreciate na lang natin. Ganon. So, yung iba talaga na mga sisters natin dito, mga katulong dito na talagang bongga yung mga amo, pinapag-trip pa sila, kasama sila sa trip, talaga as in bongga sa yung nabibigay ng pera, mga extra, mga bonus, ganyan, na sinipagan mo, ganyan. Dito sa amin, ambot lang, oy. Pero, generous yung mga amo ko. Pero, syempre, huwag ko na tingnan yung mga ibang na-experience ng kaginhawaan ng iba. Maginhawa naman ako. Pero kung sa usapan talagang generous talaga, pagdating sa pera, maamo ko medyo tight sila. And kahit yung amo ni ate dito, kasama ko sa kwarto, ate may generous sila sa mga bagay na bibilang ka ng mga ganito things, ganyan, sa kanya. Pero pagdating sa pera, medyo tight din sila. Yun, tapos sa akin, ayun yung na-observe ko din. Medyo marunong sa pera yung mga amo ko. Masinip sila sa pera. So, dito ko rin natutunan sa mga amo ko yung pagsisave talaga din. Siyempre, bukod sa IMG talaga na mas na-take action ko yung mga tinuturo sa akin. Mga nalalaman ko. Pero sa mga amo ko kasi talagang pag magbabaon ka ng tubig, kung maaari, kumain ka na sa bahay bago ka umalis. Para talagang makakatipid ka na hindi ka magsispend ng pera pag nasa labas ka. Tapos, ayun, yung mga basic na ganun. Tapos nililista talaga yung mga pinamili. Talagang maano mo talaga yung expenses nila. Ay, yung amo ko babae ganun nililista yung mga resibo na naiipon niya. So, ay lang yung sahod dito. So, guys, magkakatapusan na. And like na-share ko sa unang magiging vlog, bago nyo mapanood to, na 30, ngayon kasi 29, June 29. So, bukas sahod ko na. So, napaalala ko na sa amo ko yung sahod ko kasi lagi na nakakalimutan. Especially ngayon, nasa China sila. So, wala akong connection sa kanila. Hindi ko makakapag-reply siya late. So, in advance ko na siya. Kailangan ganun, di ba? So, ayun, kailangan smart time minsan. So, ayun, wise and smart. Ganun. So, ayun, nasend na siya sa akin yung yung sahod ko. Kahapon, sinend niya kahapon. Chinek ko naman na nasa account ko na, mas i-withdraw ko na lang siya tomorrow. So, ayun, yung form ng sahod nyo naman, guys, depende sa amo. Kasi, pag una yan talaga, cash ang binibigay. Cash. Sa akin kasi una dati cash, cheque, ayan, binibigay niya sa akin. Tapos pupunta ako sa bangko na sinabi niya sa akin na pwede kong palitan, pwede ko i-cash in. So, yun, ayun yung ginagawa ko before. So, lumipat kami dito sa Yunlong. Medyo countryside kami. So, walang mga dito, walang mga ATM, walang mga mall, walang ATM machine, ganyan, whatever. So, malayo kami sa town. So, kailangan, ayun talaga sinadjust ko din. Sabi ko, kukuha ko ng bank account. Kasi yun, din gusto rin niya yun. Kasi para at least ma-transfer na lang yung pera. So, ayun, depende yung mode ng pagsahod sa inyo. Yung cash, cheque, and through bank. Kasi normally mga amo dito ngayon,
ganun yung ginagawa through bank. Sinisend nila doon yung pera. Kasi mas convenient yun sa kanila, especially kung working sila, marami silang ginagawa, di ba? So, mas mabilis, mas maano yung transaction. Convenient for both of you, sa'yo tsaka sa employer mo. And then, tapos, and normally kasi dito guys, after sahod mo, may pinipirmahan ka. Parang katulad sa amin sa Galilee, mayroong form yung Galilee na binigay sa amo ko. Tapos, pinipirmahan ko yung month, nakalagay yung month, date, magkano, yan. Tapos pag may mga extra binigay sila, kunya 100, katulad ng umuwi ako, $100 na pamasahe, nilalagay. Tapos pinipirmahan ko. So anyway, yun lang naman guys about dito sa sahod. And yung sahod guys, depende sa amo mo after second contract mo ha. Yung first contract talaga is, ayun, ganun. Minimum wage ang nagiging sahod mo talaga. Normally, nangyayari ang nagiging sahod. Pero siguro, wala pa ako narinig na first timer ka tas laki na ng sahod mo. So, I don't think so na may nakaka-experience na yun. Pero normally talagang sahod is yun. Max minimum is for 870 Hong Kong dollar. So, pag tiras mo sa pesos, 34 something. Pag kung sa akin, 5,000, konti lang naman, 35,000. So, ayun. Kailangan i-manage mo ng tama. Kailangan talaga lifestyle din, yung priorities, makapag-ipon, makapag-save kahit na paano, bayaran yung mga healthcare. Ako talaga ayun yung naka-build din, di ba? Cash flow, yung parang nagbubuo tayo ng building blocks natin. Yung pag kumita na tayo, kailangan nakapag-invest na ako talaga sa healthcare. Yung Kaiser ko kasi 3-in-1 yun. So, meron siyang healthcare na siya, may insurance na siya, at saka may investment na kasama. So, at least, yung 3 blocks ko na healthcare, life protection, parang investment, meron na. So, pero, mas, pa yan, bino-workout ko pa yun yung, kung gusto ko kumuha ng life insurance ko. Pero, tapusin ko muna yung Kaiser ko. Kasi 7 years to pay naman siya, pwede i-advance. So, ayun yung pinaproject ko in God's will talaga. Matapos ko na siya within this year. Or, bago ma-end yung kontra ko, kailangan matapos ko na siya. And then, yun, kahit apaan, makapag-ipon ka ng emergency fund, 1,000, 2,000 in a month, per sahod. Kasi iba pa yung savings mo talaga. Nakatapaan, makapag-ipon ka kahit konti-konti. Kasi ang project ko kasi, health insurance. I mean, yung sa emergency fund ko, kasi 3 to 6 months ng sahod ko is kahit paano makapag-build ako nun. So, I'm still praying. And talagang kailangan kong i-disiplina yung sarili ko para magawa ko yun. And then, tapos mawala sa utang, praise God, wala na ako sa utang. And then, next naman yung konting investment sa mutual fund, katulad yung sa IMG namin. Kasi as a member ni IMG, meron na kaming account na pwede ka mag-save doon 20 pesos a day. Pinakamababa is 20 pesos. So, parang siya, MP2, din siya, liquefied naman siya, na pwede mo siyang i-withdraw anytime. So, parang MP2 rin siya. And yun, mutual fund siya, guys. And then, so, ayun, naglalagay ako ng 1.5 in a month, ganyan. 20 pesos a day, 550 pesos a day, yan. May challenge kami dito. So, ayun, kahit paano. Nag-start ng konti-konti, hindi naman talagang biglaan. So, anyway, at least nakakapag-build ka na katapaano na hindi mo isipin pag tapos mo ng ilang years mo dito sa bansang Hong Kong if you decided to do the second contract like me or more, di ba? So, at least may makikita ka at the end of the day. Hindi lahat ng pera mo is nasa labas. Hindi lahat ng pera mo is na-spend lang. So, kailangan yung priorities mauna, and then yung kung ano yung matira, yun talaga yung ini-spend ko, and yung padala ko sa Pilipinas, sa sarili ko. So, ayun. Kulang siya in a way, but still, praise God, kasi enough naman siya, enough. Kung aayusin lang yung management ng pera, enough naman din siya. So, ayan lang guys. I hope you like this video. Sana may natutunan kayo about the salary dito sa Hong Kong. If you like this video guys, please like, share, and subscribe sa aking YouTube channel, and want to watch more. Yan, manood kayo ng vlog ko. Baka naman. Yan. Thank you guys for watching. See you in my next vlog. Thank you. God bless you all.